Hindi aakalain ng marami na ang syudad ay pwede rin palang multuhin at gawing tambayan ng mga ligaw at masasamang espiritu. At kung syudad ang pag-uusapan, ay bakit pa tayo lalayo kung andyan ang Maynila? Alam niyo ba ang kwento ng Paco Station at Manila Film Center? Pues, bago ninyo tuluyang malaman ang sagot sa mga tanong na yan, bakit hindi muna kayo mag-scroll down para tingnan sa ibaba kung naka-like and subscribe na ba kayo sa ating video at sa ating channel? Kung hindi pa, ay alam nyo na ang gagawin mga katakips. I-hit na rin ang notification bell para hindi kayo lugi sa mga magagandang istoryang hatid namin. Dito lamang yan sa Takip Silim True Mystery Stories. Huwag na tayong magpatumpik-tumpik pa at simulan muna natin ang lahat sa dating istasyon ng tren sa Paco, Manila. Kinatatakutan ng lugar, lalo na sa mga residenteng nakatira sa may Quirino Highway. Kitang-kita rin naman sa istruktura nito ang tila ba puno ng kwento at alaala. Pero ang tanging natira na lamang ay ang entrance na gawa sa mga posteng pagkataas-taas at pagkalaki-laki. Tapos meron rin sa itaas na mga agilang inukit at isang orasan. Sa unang tingin pa lamang, halata mo ng luma nga ang istasyon, lalo na't ito ay hindi na ginagamit. Ayon sa pananaliksik, dapat sana ay ang Paco Station ang pinakapangunahing daanan ng tren sa Maynila. Subalit naputol ang plano dahil sa pagdating ng mga Hapones. Dito ay ginawa na lang kampo ng Japanese Imperial Army ang nasabing pook kung saan din sila nag-iensayo para sa mga darating na gyera. Ang kaso, sa pagbabalik ng mga Amerikano sa Pilipinas para mapasakamay muli nila ang Maynila, una ang lugar ng Paco sa pinagdanakan ng dugo matapos dumaan ang mga Amerikano sa Ilog Pasig. Dahil doon, maraming tao ang namatay, kabilang ang mga Pilipino at mga sundalo ng Amerikano, tsaka na rin sa kampo ng mga Hapon. Na-demolish na ang ilang bahagi nito noong 90s para sana sa isang shopping center, pero hindi rin maipaliwanag kung bakit hindi natapos ang mall sapagkat kalahati lang halos ang naitayo dito. Siguro ay gawa na rin ito ng mga biktima ng madugong gera na naninirahan pa rin sa lugar. Patunay nga dito ang mga kabawalaghang naramdaman ng mga tao doon. Isa na dyan yung minsang may ilang gabi na medyo matahimik naman at ingay lamang ng sasakyan ang maririnig. Subalit iba ang pumasok sa tenga ng mga residente doon. Sinabi nilang maririnig ang pagdating at pag-alis ng tren sa Riles kahit na 10 oras na ng gabi. Hindi naman pwedeng sa ibang istasyon yun dahil ang Paco Station lamang ang malapit sa kanila. Sinigundahan din ito ng mga nagsasabing may parang maliwanag na mga ilaw na nagmumula sa lugar. Naamoy rin daw ang usok mula sa tren at amoy ng uling na nalalanghap mulang tuwing dadating o aalis ang tren. Sabi ng mga eksperto, ang Paco Station ay tila ba lugar na nagpapakita ng koneksyon sa pagitan ng mga nabubuhay at mga namatay na, lalo na yung mga biktima ng ikalawang digmaang pandaigdig. Kaya rin daw gawin dito ang ilang mga ritual na magpapasok sa iyo sa kabilang buhay at makausap ang mga kaanak na namatay na. Kumbaga, malakas daw ang enerhiya ng Paco Station para sa supernatural na mga bagay. Sa katunayan, isa na sa nakausap at nakita rito ay si Punyal, isang Moro na lumaban sa Paco at nakikita raw niya ang istasyon bilang dambana ng digmaan. Sa kabilang buhay, ninanais pa rin niyang pakawalan at iligtas ang mga nakatira sa Paco dahil yun daw ang kukumpleto ng kanyang buhay. Isa pa rito ay ang sundalong Hapon na si Lieutenant Sugura Shimuda na agarang namatay noong umatake ang mga Amerikano.
Ito na rin ay sa kadahilanang siya ang namumuno sa puwersa ng depensa ng Hapon. Balak daw nitong makamit muli ang karangalan kahit siya ay isang kaluluwa na lamang. Ang huli naman sa ating listahan ay si Reverendo Macario Macdal na ang tanging hangad lamang ay kapayapaan. Dati kasi siyang pastor ng Methodist Church at natutong mag-aklas, ngunit natalo rin sila ng mga Hapon. Doon ay nadakip siya at binawian na rin ng buhay sa pako mismo. Hanggang ngayon, sa paghangad ng kapayapaan, patuloy pa rin siyang nanggugulo dahil nagsisisi siya sa kanyang mga ginawa. Matapos ang istasyon ay dumako naman tayo sa Manila Film Center, ang sanay centerpiece ng Manila International Film Festival at magpapakilalang Cultural Center of the East ang Pilipinas. Ngunit nauwi pa sa isang malagim na trahedya at tila ba isang sumpa na hindi na kayang iwasan. Ang sinihan ay pangarap ni Imelda Marcos at itinayo ito noong kasalukuyang nasa rehimeng Marcos ang Pilipinas kung kailan malapit ng ganapin ang Film Fest. Sa January 1982 kasi ang event, kaya noong ilang huling buwan ng 1981 ay dinali-dali na ang paggawa ng building at sa totoo lamang ay kumuha sila ng 4,000 labor na mahahati sa 3 shift sa isang araw. Ang isang bahagi ng film center na dapat ay sa loob ng 6 na linggo matatapos ay pambihirang nagawa nila sa loob lamang ng 3 araw. Mabilis sa mabilis dahil nga kailangan na itong matapos. Kaso noong November 17, 1981, nangyari ang hindi inaasahan at nag-collapse ang scaffolding, dahilan para matrap ang maraming trabahador sa simento. Walang media noon at 9 na oras pa bago rumisponde mismo sa loob, pero ang ibang nasa labas ay na-rescue na. Dahil sa mabilis matuyo ang simento, higit 100 at 98 ang namatay o nailibing ng buhay sa mga simento. Pero sa kabila ng maraming nasawing manggagawa, ninais pa rin ng isang tao na si Betty Benitez na ituloy ang pagsasagawa ng lugar na parang walang katakot-takot na nangyari. At doon na nagsimula ang kababalaghang naramdaman sa lugar. May isang manghuhula ang nagsabi na huwag daw tatapak ang anak ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. na si Amy Marcos sa lugar na ito dahil ito raw ay maaari niyang ikamatay. Sa takot ni Amy, minabuti ng mga Marcos na tawagin ang mga igorot para magsagawa ng ritual. Pero kahit na anong gawin, ramdam pa rin ng mga naghahanda para sa festival ang kakaibang aura na tila ba pilit silang pinapaalis sa lugar. May ilang mga usherettes mula sa isang exclusive school na para lang sa mga babae ang nakapansin ng kakaibang pangyayari sa backstage. Parang malakas na hangin raw ang dumampi sa kanilang balat na siyang dahilan para magtaasan ang kanilang mga balahibo. Pero sa maniwala man kayo at sa hindi, ay nagpatuloy pa rin ang festival na parang walang trahedyang nangyari. Nagkaroon pa nga ng ilang parties at pagpupulong dito sa mismong sementong kumitil ng buhay sa higit 100 manggagawang Pilipino. Ang nakapagtataka din dito ay ang pagkamatay ni Benny Benitez dahil sa isang car accident na ang hinala ng marami ay kagagawan ng mga kaluluwang gumaganti dahil sa hindi pagrespeto sa kanilang kamatayan. Tila ba isinumpa na rin ang lugar dahil kahit na nagpatuloy pa itong mag-host ng maraming events, ay sunod-sunod rin naman
ang kaliwat kanang kamalasang dinanas sa film center. Nagkaroon ito ng pagkalugi kung saan $5 million ang nawala at kahit na ginawa ito ng paraan ng First Lady noon, ay hindi pa rin ito sapat para mabawi ang nawalang salapi. Nagkaroon pa ng malakas na lindol noong 1990 kung saan ito ang nagtulak para magsara muna pansamantala ang film center dahil ito raw nga ay hindi matibay sa mga sakuna. Noong magsasara na ang dekada 90, may isang nag-perform pa ng isang show ang sinabing binawian ng buhay at itinapon lamang raw ang kanyang katawan sa may hagdanan ng Manila Film Center. Pinaniniwalaang nanggugulo rin ito kasama ng maraming biktima ng aksidente at malakas silang isinusumpa ang puok. Pumutok pa ang balita noong February 19, 2013 na may 3 oras na sunog ang nangyari sa building kaya nawalan ito ng halos 1.2 million pesos. Marami pa ang hindi maipaliwanag na insidente at aksidente na may kinalaman sa Manila Film Center. Isa lamang ang ibig sabihin nito. Malas ang lugar dahil ito ay sinumpa ng mga namatay doon na nakita na rin ng iba't ibang tao. Ngayon mga katakips, alam kong ang ilan sa inyo ay ngayon lamang nalaman na may mga ganyan palang lugar sa Maynila. Pero nakapunta na ba kayo dyan? At sa mga hindi pa, pupunta pa ba kayo dyan matapos niyong malaman ang kanilang mga kwento? Ano naman ang naramdaman nyo sa ating episode ngayong araw? Hihintayin ko ang inyong mga kwento mga katakips pero magpapaalam na muna ako dahil pinanindigan ako ng mga balahibo sa ating istorya at saka gagawa ulit ako ng panibagong video para naman mabigyan ko ulit kayo ng magagandang misteryo. Dito lamang yan sa ating Takip Silim True Mystery Stories.